Hello? What's your name? Hello po. Bulol pang busis, ma'am. Pakiangat ng cellphone mo. Naka-bluetooth po ba kayo? Pa? Wala po kayong camera. Okay lang po yun, ma'am. Kahit wala ho akong kamera, wala pang pambili. Narinig niyo po ako? Okay. Sige, pakiangat nga po ng cellphone, ma'am. Hawakan mo. Hawakan niyo po yung cellphone mo. Buhatin mo. Yan. Wala pa kayong earphone? Yung may ganyan? Yung may cord? Wala po? Sige. Mas maganda po yung ganun, no? Saan po ba kayo ngayon, ma'am? Hong Kong siguro. Sa point po ako. Nasa Kuwait? Okay. Sige. Patingin nga ho ng damit mo. May nakita ko kung heart sa damit mo. Patingin nga po, ma'am. Davao po. Akala ko sa Davao ka, sa Kuwait pala. Davao po, Davao. Nasa Davao. Ayan, medyo okay na ang boses mo. No? Ay, wala. Mindanao, bumili po ako dyan sa airport sa Davao po. Nung umuwi ka dito sa Pilipinas. Ako, nandito po ako dyan sa 2024. Muwi po ako ng Mindanao. Okay. Sige. Sino pong inuwian mo sa Mindanao? Parents po. Parents mo. Ay ko lang po. Asawa niyo? Asawa ho ninyo? Ho? Ano po? Hiwalay. Hiwalay na. Sige ma'am, isalpak niyo po yung headset, yung jack. Pasok mo ha. Sige, ipasok mo na. Yan. Dahan-dahan lang. Diyan sa Kuwait pala, ganyan din. Ayan, medyo okay na ho yung busis mo. Nakita ko po yung ilaw sa ulo mo, yung sa bubong. Ayun po. Nakita ko po yung ilaw. Ganyan din po pala yung ilaw dyan, no? Nakasabit-sabit din, no? Opo, ayan no. Hindi, Nasa taas. may nakita ako kanina, may kawayway lang ba? Nakawayway lang. Ayan po, ayan lang po. Nakawayway po yan. Okay. Ba't nahulog? Hindi naman po mahuhulog kasi pagka nasa talaga, malayo po sa patahian po. Ano po trabaho nyo dyan? Mananahi. Tailoring po. Malamang, mananahi. Okay. So, employed po kayo dyan sa parang factory? Po? Factory po ba yan? Hindi po. Bali, sa bahay lang po ng amo ko. Okay. May ganun po pala na, na trabaho dyan, Opo. Bali, sa bahay niya po ako business. nagtatrabaho. Pero ako lang po mag-isa. Lahat po akin. Cut and sew. Okay. Bali, dyan po kayo sa bahay. Hindi po talaga mananahi ang trabaho mo dyan. Mananahi po talaga ako, pero sa bahay ako lang nananahi. Okay. Yan lang po. Parang family business po niya. Opo. Ako lang po yung mananahi niya. Okay. Bali, yung mga gawaing bahay, hindi na po kayo gumagawa nun? Hindi po. Hindi. Galing Bali ho na May nag-apply. tagaluto na. Bali ho May tagaluto na rin po. Bali ho nung nag-apply ka po dito sa Pilipinas, alam mo na mismo na yan ang ina-applyan mo, trabaho mo dyan? BJ, actually po, bali kasambahay po yung unang pinasukan ko. And then, 1 year and 9 months ako doon, tumakas po ako. Tapos? Nag-TNT po ako, nag-caregiver po ako within 3 years. Until 2023. So bali, paano po yun? Paano po yung visa mo nun sa una mong empleyado? Nire-apply po ninyo sa bago? Hindi po, binlocklist po nila ako dito sa Kuwait. And then, kasi tumakas ako 2021. And then po, nag-caregiver ako sa labas ako nagtrabaho. And then, although mahirap, pero kasi tago ka ng tago. Pero sa awa naman ng Diyos na kaya pa rin hanggang
2023, bali medyo mahigpit na sa labas. So nag-stay ako sa department store, Mm. nag-sales lady. Tapos po, doon po ako nahuli ng parang taga-munisipyo sa atin. Mm. Tapos po yung huling bata na inalagaan ko, ang tatay niya is pulis. Mm. So, yun po yung kinontak ko, and then tinawagan ko na nahuli ako. So, kinausap niya po yung taga-munisipyo. So, pinakawalan naman po ako. Aha. And then, 3 times a week na nag-checking sa department store, sa mall. So, nag-decide na ako na mag-resign Mm. kasi mahirap na. So, naghanap po ako ng patahian. So, sa shop. And then, 1 month ako sa isang shop. Mm. And then, hanggang sa nakilala ko itong madam ko, na lumipat ako dito sa kanya. Mm. And then, 5 days akong pumapasok dito sa kanya. Although nagta-travel ako, umaga at hapon. And then, umaga, 5 days pa lang ako sa kanya nakapasok. Nahuli na naman po ako ng pulis sa bus. Oh, tapos? And Te? then, dinala po ako nun sa, sa kulungan. Mm. Pero before ako dadalhin sa kulungan, naagaw ko po yung cellphone ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan. Sa pulis? So, Sa pulis? Opo, inagaw ko po. And then, tinawagan ko kaagad yung madam ko. Ah. And then, kinausap siya ng madam ko. Kasi yung asawa ng madam ko is pulis din. Mm. Tapos yung dalawang kapatid ng madam ko, pulis din. Mm. So, kausap lang ng madam ko sa phone hanggang sa dinala ko sa police station. And then, mga 20 minutes ako nandun, pinalabas din naman po ako. Mm. Iba talaga kapag may influensya, no? Kahit po pala dyan, parang Pilipinas din pala, no? Opo. Oo. Hindi, at saka, syempre, siguro sa awa rin ni God, Aha. kasi, syempre, ang bait ko rin. Tapos nung mga 3 months ako sa kanya, nagkasakit ako. So, wala akong papel, walang hospital na pwedeng tumanggap sa akin. Mabuti na lang po, andyan yung madam ko. Siya po yung nagdala sa akin sa hospital. Siya yung nagbabantay sa akin sa hospital. 11 days ako sa hospital. And then, after nun, mga March, pagka June, nag-decide ako na umuwi kasi yung amnesty pwedeng bumalik pagka mayroon nagbibisa. Pag-sponsoran ka ng amo mo? Opo. Oo. So, June 13, nakalapag ako ng Pilipinas. Aha. So, yun, binisahan niya ako. 6 months ako nag-wait ng visa ko. So, December 2024, nakaalis uli ako. Nakabalik po ako ng Kuwait dito. Wow. Kasi nga mabait ka, di ba? Opo. After 1 year po, nung January po, nitong January lang, nakauwi uli ako dyan sa Pilipinas. Ah, okay. Pamasahe pa rin po yun ng amo ko. Mo, o di ba? Kasi nga mabait ka. Siguro po. Oh, kamusta naman po love life mo? Eto, malungkot. Oh. Pero pilit lang pinapasaya. Ay, ganun. Anong ginagawa mo para maging masaya ka? Eto, naglilibang sa trabaho. Minsan di off, ganyan. Magala mag-isa. Ganun lang po. At least Para malinis ka. Anytime di lang pwede po ka. May papel ka na ho dyan. Makakagala ka na walang kaba. No, di ba? Kung sakaling ma-hospital ka, no, iba pa rin talaga yung legal, no? Kaysa naman sa TNT ka. Opo. Ngayon legal na rin po. Kaya wala naman po na problema. Kasi sa ngayon medyo mahigpit na rin po. So, kababalik ko lang 5 days before nag-close ang airport. Nung nakaraang buwan, no? Opo, kasi nag-gera, di po ba? Opo, oo. Okay, sige. February 20, kaya babalik ko lang po dito. Ano po nangyari sa asawa mo? Wala po, nandyan sa Pilipinas, nagiwalay lang po. Mula ho nung nag-abroad ka? Nag-abroad din po kasi siya. So pareho po kayo nasa abroad that time? Opo, bali, una, siya po yung nag-abroad, and then 2017 ako nag-abroad din, then nasa Saudi. And then Ramadan nagpunta kami ng Jeddah kung saan siya naandon. And then nalaman niya na naandon na po ako, so nagkita kami.
So, Oo. tinry namin na Ayusin. ayusin Mm. na mag-work. Aha. Anong Pero ginawa ninyo? hanggang sa- Anong ginawa ninyong pag-fix nung magkita kayong dalawa na para maayos? Anong ginawa ninyo? Pumunta po siya dun sa bahay ng amo ko. Okay. Tapos. Hinanap niya po yung palasyo kasi sa palasyo po ako napasok. Oo. So, pumasok siya sa palasyo? Opo, pumunta po siya doon. Oh, Nag-usap kami na pwedeng buuhin uli. Sabi ko, wala naman problema sa akin kung bubuuhin. Mhm. Pero, ang sa akin lang na back to zero. Oo. Kalimutan yung nakaraan. Mhm. Ang kaso po, hanggang sa pumunta ako dito ng Kuwait, kasi umuwi ako 2019, and then 2019 din po ako nagpunta dito ng Kuwait. Still na kami, pero ando na rin po yung mga silos, duda, ganun, na parang nakaka-stress na po, na-toxic na rin po talaga. Sige. Okay, so hiwalay kayo, alam niya na po na hiwalay kayo, ha? Ang importante, alam po niya na hiwalay kayo. Sige. So, ngayon, alam niya po. ano naman po ang gusto mo? Ilan po ba pala ang anak ninyo, ma'am, by the way? 3 po. 3. So, ilang taon na po yung bunso? 13. Tapos, saan po sila dito sa Pilipinas? Nasa Maynila po pareho. Okay, sige. O, anong gusto mo sa isang lalaki? Kasal po ba kayo ni mister? Opo. Di na ako kayang ayusin pa? Mayroon na po rin siya eh. Mayroon na. O, sana nung magkita kayo, nung inaayos na ninyo, i-fix ninyo yung problema ninyo, ginalingan mo na. Wow. Di, bali, nung umuwi ako, 2024 umuwi ako dyan. Pumunta rin naman ako dun sa bahay namin. Nagkita rin naman kami. So, anong ginawa? Tapos wala lang, hindi naman kami nag-usap kasi yung nanay niya lang po ang kausap ko, yung biyanan ko, kasi sobrang bait ng biyanan ko. So, binisita ko yung biyanan ko. Wala naman po problema sa Hindi kanya pinigilan na, be, iwan ka nga, dito ka na lang matulog. Wala? Hindi po, naandun yung babae sa katabi bahay lang po. Andun lang. Kapit-bahay lang po. Kapit-bahay lang. Magkadikit lang po yung dingding. Ay sus, di mahirap pala yung marinig nung Pwede. babae. Walang magawa yung babae kasi ikaw yung legal, ikaw yung asawa. Kahit marinig man yung kalabog, yung ikot-igot dyan, anong magawa niya, bet? Ano, magsumbong sa pulis? Ikaw asawa? Hinayaan ko na lang po para wala nang gulo. Oo. Okay, sige. Sa kanya na yun. Sa kanya na lang, no? So, nasawa ka na rin? Maghanap na lang uli ng iba. Ayoko ng gulo kasi. Okay. So, anong hanap mo ngayon, ma'am? Syempre, yung mabait, maalalahan. Dapat mabait, no? Oo, lahat naman syempre mabait. Okay lang po sa'yo na dito lang mo siya sa may Pilipinas. Gusto niyo rin po ba dyan sa Kuwait? Kung pwede sa abroad para pareho sanang naiintindihan ang sitwasyon. Ganun po ba yun? Malay mo, baka yung makakausap mo na nasa Pilipinas, pero dati na rin siyang abroad, nag-for good na. Mas okay yung ganun. Okay kaysa naman yung nasa abroad. Opo. Nasa abroad nga siya ngayon o sa ibang lugar, baka iba din po yung oras. At hindi mo masasabing pare-pareho yung pag-iisip ng nasa abroad. Okay lang po, kahit basta ganun. Okay, sige. Ilang taon na nga po kayo, ma'am? Po? Ilang taon ka na? 52 po. 52. Okay, sige. Kailan pa ho kayo uwi dito sa Pilipinas? Inshallah next year. Sige. Sige, ma'am. Next year na. Asawang-asawa na talaga. Sige. Standby, ha? 2 years end of contract ko, February. Hindi pa naman for good. Ano yan, ma'am? Bakasyon lang. Kasi balak ko mag-extend hanggang July for good. So, depende na lang po kung makakayanan yung ipon ko, kung makakaabot maipagawa ng bahay. Okay, sige. Standby po kayo sa linya, ha? And that was Miss Raya.
baka meron na rin po